yung mga street walkers dyan sa overpass sa may Cubao, kaya tinatawagan natin yung police station dyan. Ewan lang ha, sana walang patong. Eh, nandyan yan, gabi-gabi, nanghihila no? Sa, ano ba yun, sa may kanto ng EDSA, tsaka Aurora. Ang dami dyan sa ibabaw, naglipana, no? Yung isa pa dito, yung nakatago sa mga travel agency, yung escort service, no? Isa pa rin dito na isang larawan na kung saan isang imahe na simira sa moral ng mga Pilipina. Kaya ito ay seryoso, no? At tradisyon na rin na problema natin. Merong isang masaklap din na ano dyan, katotohanan kasama. Kasi merong report si Congressman Walden Bello na yung mismong ating mga OFWs, lalo na sa mga Arabong bansa, ano na yun? Na hindi lang simpleng prostitusyon, kasi pang-aalipin eh. Parang kasama sa serbisyo nila. Package, oo, kasama kayo't malungkot. Ang masakit pa dito sa atin, sa Pilipinas, ay unang-unang nagtatamasan nito na yung sabihin natin yung pagdapaihan natin, itong ilang involvement ng mga ating mga politiko. Kung matatandaan nyo, nandyan si Congressman Romeo Halosos na ang rape victim ay 12 years old, minor, di ba? Nandyan din ang Binyan Mayor, Bayani. Ito ayon sa record, si Alonte. Rape, 16 years old, puro minor. Yung dating Quezon, ex-congressman, Manolet Labides, na-involved din po sa prostitution, 4th year high school. Yun yung masakit eh, no? Diyan sa Novaliches. Kulang ka bilang isang congressman, no? Ito, gumagawa ng batas, lawmaker, lawbreaker, no? Yung Angeles City, mismo sa Angeles, si Mayor Edgardo Pamintuan, na-involved din po sa 16 years old, isang model na binugaw nung manager na nagangalang Jojo Biloso. At ang masakit yan, hindi lang politiko natin ang naggagahasa sa mga karapatan ng bawat Pilipina. Meron pong involved dito sa record, itong 5 kapulisan natin sa Pabian, Pangasinan, ay 11 years old po sa loob mismo ng barracks sa police station. Rape, ayon dito sa police report. Andyan din po yung 4 na police na naka-duty na implicated sa rape, 17 years old, puro minor, sa Luneta Police Station. Kitang-kita po natin na talagang yung pambabastos at yung walang paggalang sa ating mga kababaihan. Tayo naman dumarating naman nakaraan natin, pero hindi naman tayo ganyan namimilit, no? Tayo pa nga pinipilit na magbago, no? Ang atin dito, kinakampanya natin, ito yung larawan, no? Ng ating kahirapan. Yun tong poverty. Kaya, hanapan natin ang solusyon. Ano na ba yung solusyon? May gagawad na ba natin ngayon? Prof, yung solusyon, paano tuluyan ng mawala yung kahirapan? Prostitution kahirapan. Yan ay sisimulan natin, kaya tayo naririto. At ang solusyon dyan, pinakauna, ay pagpapatupad ng tama sa mga batas. Naririyan na mga batas eh. At ano pa yan, hindi ito madaling gawin. Subalit, nasimulan na, tatapusin na yan. Paano ba natin Prof, ano yung natin, yung ating paano natin yung sinasabi natin, hinahanapan natin ng solusyon to or solusyon, no? Dahil paulit-ulit na ito traditional ang problema to no? Nakaano na ito, baga sa talaba, kapit na, no? Yung may ang tawag ito? Sakit, cancer na. Cancer na, hindi naman. Cancer ba yun? Bagay, kaya nga, kaugnayan ng sa programa natin ng Bahay at Kabuhayan, malaki po, sapagkat hindi natin may papatupad yan hanggat imiiral tong mga ganito. Kailangan natin yung sistema baguhin. Ano yung solusyon natin? Meron na ba tayong nahanap na solusyon para sa mga gawaing to, na sinasabi natin mga problema sa lipunan, yung mga basic problem? Ano po may natin, mga kasama? Ang solusyon po rito na nakita natin ay unang-una ay dapat sa ating mga unang batayan natin ay yung sa mga religious group, sa mga iba't ibang sekta, Katoliko man, Iglesia, o ano man ang iyong kinaanibang sekta. Dapat ang leader hindi corrupt. Yung mga
yung mga leader ng simbahan, yung mga leader, yung mga pastor. Sapagkat maraming na-involved na pastor sa korupsyon. Maraming nang rape, ito kamakalian lang, di ba? Puro bata, no? Kailangan may matapat, hindi makasarili. Unang-una na. Number two, dapat yung bukal sa puso niya yung paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat kung wala tayong takot sa Panginoon, wala tayong Diyos, wala tayong katatakutan, wala tayong respeto sa sarili natin. At kailanman, hindi magtatagumpay. Una siguro, pagbabago, tingnan natin yung mga iba-ibang sekta ng ating reliyon. Sinasabi nga natin, kung ang leader simbahan, o anumang klaseng reliyon to, basta't ito ay ipinapatupad. Simple lang yung pabahay at kabuhayan, no? Bakit wala silang programa na tungkol sa pabahay? Meron nga pabahay yan, binibigyan, tabi-tabi naman, parang squatter lang din, hindi ko nababanggitin, malaking reliyon to. Diba? Tapos, isang reliyon din, pinapala na nga yung pera. Sana pupunta doon sa White House niya, doon sa Las Piñas, sa Ayala, Alabang. Kitang-kita po na ang korupsyon hindi lang sa politiko, hindi lang sa pulis, hindi lang sa simpleng mamamayan, kundi lahat ng to. Dapat ito ay una-unang baguhin natin yung sarili natin, lalo na po sa mga leader. Diba? Kaya, kung ang puhunan para maalis natin to, o yung solusyon, ay dapat may takot tayo sa Diyos, unang-una. Marami dyan nagpapanggap maka-Diyos. Araw-araw, linggo-linggo na sa simbahan, pero pag-uwi, nagmumura naman. Pag-uwi, gumagawa naman ng kalokohan. Wala pala sa puso yung pinagsimba Wala niya. sa puso. Pakitang tao. Para siya masabi nga, napakabait niya, napakagalang niya, di ba? Para pa, hindi pa siya paglabas yun na. Diba, nag-iisip na hindi maganda. Yung tinatanong nyo kanina, mga kasama, yung malalang problema sa prostitusyon, halimbawa, alam naman natin na biktima yung mga babaeng nasasadlak sa ganung uri ng pamumuhay. Ang solusyon ay nasa pagbibigay din ng pagkukunan ng kabuhayan. Sige, kapos na tayo sa oras, no? Bahaba-haba sana yung tatalakayan natin para solusyonan na to at tuluyan ng itiklop yung kasaysayan ng problema sa poverty. Pero hindi natin kaya to na tayo-tayo lang. Kailangan natin ang sambayan ng Pilipino. Kailangan natin ng panibagong mukha, panibagong leader na dapat hindi natin sinasabing umalis sila riyan. Baguhin lang nila yung buhay. Ibigay lang yung pork barrel ng mga senador at congressman. Huwag abusuhin to. Ibigay sa bahay at kabuhayan. Siguradong lutas na yung mga problemang yan na yan ay epekto lang. Dahil wala na po tayo oras, ay magbibigay pa ng, kaya pa ba? Kaya pa? Isang kanta? Kaya pa? Okay, sige. Binabalik natin si kasamang Celso para sa kanyang awitin. Ang pamagat po ng awit ay Umasa Ka Bayan. Nung una ko'y walang pakialam sa mga nangyayari sa aking kapaligiran. Kahit na ano, kahit kayo'y magpatayan, wala akong pakialam. Dati-rati ako'y manhid isang bulag, walang nadarama at walang nakikita. Ngunit ngayon'y sumapit na ang oras ng aking pagpapasya. Gumising ka, kumilos ka, gumising ka, kumilos ka. At sa paglipas ng mga araw, ang puso ko't isipan ay kusang nabuksan. Nadarama ko na ang paghihirap mo, naririnig ko pa ang daing mo. Umasa ka, bayan ko, ako sa'yo'y maglilingkod. Buhay ko man ay iaalay para sa kalayaan mo.
Umasa kabayan ko, ako sa'y maglilingkod. Buhay ko man ay iaalay para sa kalayaan mo. Para sa kalayaan mo. Mga kababayan, kapos po yung ating isang oras. Pansamantala muna po nating ipipilit yung ating istasyon. Pansamantala nating naudlot po yung ating pagnanais na bigyan ng solusyon yung poverty. Siguro sa susunod, paghandaan na po natin, i-priority na natin to at sa talakay natin na hindi man konkreto at hindi ganong kasinsin, no? Ay at least natalakay natin yung graft and corruption at prostitution. Ang inyong pong lingkod sa Triple Man ng Bahid Kabuhayan ay pasamantala mo na pong nagpapaalam sa inyo. Sa susunod na Sabado po ay titiyakin na po namin na mabigyan ng oras, pahanapan ng solusyon, resolusyon at paraan yung ating hinahangad na magwakas na yung kahirapan. Hindi man dito sa studio na to, kundi man sa ating mga bahay. Umpisahan po natin dito sa isang maliit na grupo. Ang inyong pong lingkod, Triple Man, Bahid Kabuhayan. Mabuhay po tayong lahat. Hanggang sa susunod pong Sabado, nagpapaalam pansamantala si Herman Bognot po. Mabuhay po kayo, mabuhay ang bayan. Para sa susunod na Sabado ulit, ito po ang inyong kasama, field reporter Babel Salvatierra. Nagpapaalam po muli, field reporter Boy Serrano. Sa susunod na linggo po, mga giliw na takapanginig, sana po tumutok po ulit kayo. Maraming salamat si Edgar Reyes po. Sa susunod, mga kasama, ito po si Dito ka na. Jeffoy. Dalawa na pangalan mo. Okay. Sige, ang apelido. Jeffoy. Jeff, Okay, mga kababayan, wag po kayo magsawa na makinig sa amin at hahanapan po natin ng solusyon. Bagamat mabagal, pero sigurado po yung ating galaw. Kaya dito po, makinig po kayo lagi sa Bahid Kabuhayan para sa taong bayan! Maraming salamat!